We need to think big. Think big para magkaroon ng peace. Isipin nyo kung ano yung pinakamalaki at pinakamaganda. Ang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Wala pa daw matang nakakakita, tengang nakakarinig, at isip na nakaka-imagine sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga anak niya. Kaya't kung anuman ang dinaraanan nating mga problema ngayon o hirap taliwas sa mga kagustuhan natin sa buhay, lampasan nyo ng tingin ang mga ito. Ang tingnan ay ang malaking bagay, ang eternity, ang kalangitan, ang hinihanda ng Diyos para sa atin. Hindi ito para lang utuin o aliwin ang ating sarili at malampasan natin ang hirap. Dahil totoo ito. This is real. Real talk. Halimbawa, yung ating mga OFW sa ibang bansa. May isang OFW na bagong sweldo, pero nagtitipid at nagtitiis sa sardinas. Ayun ang ulam niya sa umagahan, tanghalian, at hapunan. Kumikita naman sila ng malaki, pero bakit sila nagtitiis ng hirap na yun? Kasi nagpapagawa sila ng bahay dito sa Pilipinas, sa isang napakagandang subdivision. So meron siyang tinitingnan na malaking bagay. Kaya lumiliit yung kanyang pagtitiis. Nag-uulam man siya araw-araw ng sardinas mula umaga hanggang gabi, may napupuntahan ng kanyang pagtitipid. Meron namang isang nanay na pagod sa pagtitinda at paglalako, at kapag tinanong mo kung bakit siya nagpapakahirap, sasabihin niyang, kasi malapit ng graduate yung anak ko. Kailangan kong mag-triple time para sa kanyang pang-tuition. May tinitingnan siyang malaking bagay, kaya lumiliit ang kanyang hirap. Pag wala kayong tinitingnan na malaking bagay, ang maliit ay lumalaki. Kaya ang mga mag-asawa na nagkakagalit sa mga maliit na bagay, wala na siguro ang malaking bagay na tinatawag na pagmamahal. Kasi pag mahal mo ng malaki, ang maliit ay napapalampas. Pero oras na ang maliit na bagay ay hindi na pinapalampas, wala na ang malaki. It is the absence of big things. Small things become big to small minds. Sa size ng utak natin, malalaman kung ano ang size ng bagay na pinahahalagahan natin. Kung minsan ang dami-daming tao, hindi ka nabati kaagad, galit ka na. Ang liit-liit na bagay ay kinagagalit mo. Ang liit naman ng utak na yan. May mag-asawa na nagkakagalit dahil sa toothpaste. Madalas nating naririnig yan. Ang gusto ni Mrs. ay pigain ang toothpaste mula dun sa dulo. Eto namang si Mr. doon malapit sa takip pinipiga yung toothpaste. At dahil doon, pinag-aawayan na ng paulit-ulit. Biruin nyo yun, toothpaste lang yun ha, pinag-aawayan. Kasi may pareho silang gusto. Kung sa iba, maliit na bagay yun. Pero siguro kaya nila pinag-aawayan dahil wala na yung big things. Ang liit-liit na bagay pinag-aawayan. Kasi wala na siguro silang malaking tinitingnan. Malaking pinapangarap o minimithi at inaasahan. Maliit na bagay pero pinagkakagalitan na. Madaling malaman kung lumiliit ang ating utak kapag ang maliit na bagay ay pinapalaki natin. The size of a person's heart or brain could be measured by the size of the things that make him or her angry. Ang liit-liit na bagay, galit ka na. Kung nare-realize natin ito sa ating sarili, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, ipakita niyo sa akin ang malalaking bagay
We need to think big. May malaking bagay na naghihintay sa atin anuman ang hirap ngayon. Wala namang naghirap ng 2,000 taon. Gaano na ba katagal ang paghihirap nyo? Sandali lang yan. Minsan in a blink of an eye. Yung ating mga paghihirap, minsan ay tiny dots lang o maliliit na tuldok in the long line of eternity with God. Pwedeng pagtiisan at pwede kang umiti kahit mahirap kasi at least alam mo na hindi ito panghabang panahon. Ang lahat ng yan ay lilipas at kukupas. Matatapos din. Makakagraduate ka din sa paghihirap na yan. At kapag napagdaanan at nalampasan mo na, it will make you stronger. God bless us all.